Okay guys, meron tayong content ngayon. Welcome to my vlog, Lagalag Moto Vlog. Ang content natin ngayon is magpapalit tayo ng clutch master ng Mitsubishi L300 4056 dahil ang kanyang clutch ay halos lapat na yung clutch pedal sa flooring. Kaya pa rin ipasok yung cambio. So patay pa yung makina niyan, lalo na kung maandar yan. So ang gagawin natin ngayon is mag-a-adjust. So wala siyang leak dito sa may baso, pero nagbabawas siya. So nung nag-check ako dito sa may baba siya nagbabawas. Titingnan natin. So yun ang content natin. Magkapalit tayo ng clutch master, secondary clutch master. Dito po malapit sa may yan po, dyan po yan nag-leak. Natin. Yan, ito po. Ito mismo. So nakabili na po ako ng pyesa niyan. Order po ako ng pyesa sa Shopee. Papalitan na po natin siya ng bago. Kasi dati napalitan ko na ito ng repair kit. Damage na talaga siya, nag-leak pa rin. Pero matagal siya bago nag-leak. So nagsuggest na lang ang may-ari. Siya na mismo, sa kanya mismo nang galing na palitan na lang ng bago ng secondary clutch master. Ito po yun. Ito po na order ko po ito sa Shopee. Legit seller ng Shopee. So, kakalasin po natin ito. Gagamitan natin ng 14mm. Yan. Sige, aalasin ko po muna. Ayan. Aagapan natin to para hindi tayo maubusan ng fluid. Set up na natin dito. Ito po ay Mitsubishi L300 4056. Papalit po tayo ng secondary clutch master. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po kayo sa aking channel, Lagalag Moto Vlog. Kaya abang na natin siya para hindi tayo mahirapan mamaya. At the same time, hindi rin tatagas yung ating fluid. Yan. So pwede na natin tanggalin to. Gamit na kayo ng 14mm na socket o pwede ring back wrench. Basta kung anong gamit na meron kayo na makakalas nyo ito. Basta ang sukat na mahalaga yung 14mm. Salamat nga pala sa nag-sponsor sa akin ulit ng solar. Magagamit ko siya sa pang araw-araw na pagkatrabaho. Kasi madalas inaabot ako ng gabi. May mga nagpapagawa, wirings, motor makina. Itong content naman natin ngayon is 4056 L300. So maliwanag naman ngayon. Hindi natin kailangan ng, ito po yung luma, hindi natin kailangan ng ilaw. Yan, dumi. So next, susunod po kasi ito, papalitan ko ng mga gasket to kasi tumutulo na yung mga oil pan. Tsaka sa transmission, yung kanyang mga oil seal. Tsaka oil seal ng makina. Kasi nga po, ayan, obvious na tumatagas na yung kanyang mga langis. Delikado po yan. Yan yung po susunod na iseset namin ng may-ari.
Nandito po tayo ngayon sa Barangay Pulo, Santa Cruz, Santa Rosa, Laguna. Salamat sa mga taga Santa Rosa, Laguna, sa mga pagtitiwala nyo. Yan naman ang importante yung magtiwala para may magpagawa. Yung iba kasi mga ginagawang katatawanan, kamusta, may nagtitiwala pa ba? Kailangan mahaba yung mga nagjo-joke naman siguro sa atin, mahaba yung ating pasensya at saka pangunawa. Kasi hindi naman nila alam yung ating mga pinagdadaanan, yung ating mga ginagawa, kung saan tayo nakakarating. Kasi ganyan naman talaga yung customer mayroon silang kanya-kanyang trusted mechanic, no? So kung si customer hindi lagi siya yung nagpapagawa, okay lang yun, hindi naman problema yun. Importante pag may ginagawa tayo, gagampanan natin ng ayos yung kalidad, tiwala, higit sa lahat yung tiwala ng customer. Kaya tawag na customer satisfaction, no? Basta ito yung mahalaga, ito yung complete. Mapalitan na natin siya ng master. Ito na ngayon, naka-adapt na siya. Ayun, bago na to. Gagamitan natin. Linisin niyo yung mga thread ng tornilyo para pagbabalik yun hindi kayo mahirapan, kasi nga madudumi na siya, kasi nga dun sa pagka matagal na niyang may leak. Napakadelikado kasi clutch po to, may possibility na sirain niya ang ating clutch system. Lahat ng konektado sa clutch, possibility 100% ay pwedeng masira pag pinabayaan natin na pinabayaan. Ang dumi, oh. Ito yung luma, oh. Grabe. Bypass na natin yung luma kasi nga may papalitan tayo ng bago. Sigbatan natin siya gamit pa rin ang ating 14mm. Pwede mo nyo siyang i-hand tighten kasi iikot naman yan, mararamdaman nyo yung kapag lalapat na, kasi hindi naman damage yung ating thread ng ating bolt or tornilyo. Natin may tamang higpit po yan bawat tornilyo, tandaan nyo yan. Kung mataas yung torque ng ginagamit nyo, kailangan tatantahin nyo yung higpit, hindi pwede maluwag, huwag naman sobrang higpit kasi baka malustred yung tornilyo. Ano po, para sa mga baguhan, mas advice ko kung mayroon kayong mga ginagamit na torque wrench na may sukat, mas maganda sa mga baguhan, no? Ito yung mga legit na mekaniko, alam na itong ginagawa ko, alam na nila to. Importante magamot natin yung sakit ng elter na to kasi hirap na siya ipasok, talaga ikambyo. So sa ganitong paraan, nagpalit tayo ng bago. Nagawa ko na ito ng paraan dati, nagpalit ako ng repair kit. And then nag-decide na si customer na palitan na lang ng bago. Ayan. So okay na siya. Ang next step natin is i-bleed. So ang ginagamit ko pong fluid is Freestone brake fluid. Magandang klase kasi ito, GO3 for brake and clutch system. Okay, yun na po yun. Sige, ano na tayo.
Nagbi-bleed. Check natin yung baso kung may laman pa. Okay, meron. Bombahin natin. So yun po yung ginawa natin sa clutch pedal. Binomba ko ng binomba and then kumuha pa ako. Kung meron kayong tubo, pwede tubo. Itinuot ko po sa kanya. Nakadyan po yan. Against the light. Tinuot ko yan dyan para hindi siya bumalik. At least yung pressure is nandoon. No? Tapos magbi-bleed po tayo sa baba. Kasi nag-iisa nga po ako. Yun po yung aking DIY. Discarding Pinoy. Pwede ko na po siyang i-bleed. Pwede ko siyang luagan. Yun. Tanya si Meret. Diba? Naya ko na siya kasi meron siyang pressure. Mahihigpitan ko yan. Babalik ako sa taas. Bobombahin ko para higpit. Bobombahin ko tapos tutukod ko ulit yung ginamit kong pantukod sa clutch pedal. No, yun po yung importante. Okay, balik tayo doon. Nakakapag-bleed tayo kahit nag-iisa. Kasi nga gumagawa tayo ng paraan. Sisira tuloy yan hanggat may pressure. Pero kapag ang bumalabas yan is solid na, wala na siyang pressure na ayun, wala na siyang pressure. Ibig sabihin mabilis natin nakuha. So mag-release na sa sigurado ng cambio. So naka-brake time po yung driver nito kasi brake time sila. So, sana sundan nyo lang yung mga ginagawa kong ganun. So yun, madali na natin may ipapasok yung ano niya. Ito hindi ko ginarasa kasi may grasa pa to. Madali na siya makakapag-shifting ng cambio. Ito, pinandar na natin yung ating Mitsubishi L300. Try natin yung kanyang shifting. Malambot na siya ipasok, maandar yung makina. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, reverse. Okay, malambot na. Ganun lang po yung diskarte kapag nag-iisa kayo, magkapalit kayo ng brake master. Yun nga po, kagaya nung pinakita ko, kapag nag-iisa kayo, wala kayong katulong para mag-bleed, gamit lang kayo ng ganito o kahit mga tubo na pwede nating tutukod dito. Dapat nakasagad ng baba sa flooring, bobombahin nyo ng bobombahin. Nag-iisa kayo para sigurado mga 10 times bomba, tapos tutukod nyo, hahanap nyo ng matutukuran dyan para hindi siya rumilis pataas pabalik, para yung pressure na doon pag release natin ng bleeder, lalabas yung fluid. And then kung may kasama siyang hangin, sisirit siya, kita-kita natin sa video kanina. So kapag ganon, magbibleed ulit tayo, i-release natin to, bobomba ulit ng bobomba mga 10 times ulit kasi nga nag-iisa tayo. Tapos sabay tukod ulit nito, dapat naka-release sa flooring ganito, nakaganyan, huwag nyo bibitawan, tapos hahanap nyo ng tukuran ganan. Yan, para steady siya na nakababa yung ating clutch pedal. Yung pressure niya is nasa baba. Ano po, ganoon na po yung sistema doon. Sana po nakapagbahagi ako sa inyo. So malambot na po siya ipasok yung kanyang cambio, although may kalumaan na siya. At least naging accurate pa rin yung pag-shifting niya ng cambio during naaapakan yung clutch. Tapos mag-change gear, papasok mo na sa primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, o kailangan mag-reverse. Hindi na sumasabit yung cambio niya.
Kasi marami po madadamage siya kapag mahirap ipasok yung cambio dahil lamang sa ating secondary clutch master. So maraming salamat po, sana po ay nakapagbahagi ako sa inyo. Nagalag Motovlog. Huwag niyo pong kalilimutan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe po. Maraming salamat po. Dito po tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna pa rin. Maraming salamat mga taga Santa Rosa sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat po. Maasahan nyo po ang aking maayos na serbisyo sa inyo. Thank you.